Kumusta mga subscribers? May gagawin ako ngayon, isang cellphone charger at may sekreto akong ibabahagi sa inyo. Maraming nagtatanong kung bakit madaling masira ang cellphone charger, lalo na sa mga generic charger. Alam nyo kung bakit madaling masira ang mga generic charger katulad nito? Ngayon ipakita ko sa inyo kung bakit madaling masira. Nakikita nyo ito? Ito yung outlet, yung mga sinasaksakan natin. Tingnan nyo, isaksak ko. Ganyan, okay siya. Pero pag i-ganon nyo, nalalaglag. Yan o. Ganyan, okay. O, pag ginaganon, nalalaglag. Bakit nalalaglag? Yan ang sikretong ibabahagi ko sa inyo. Bakit nalalaglag siya? Dahil ito, payat lang tong metal niya. Ito, pinaka-metal. Maliit lang. Payat. Manipis. So, pagka sinaksak mo sa outlet, okay kung nakatagilid. Pero pag nakaganon, laglag siya. Manipis. Kaya minsan ayaw gumana dahil walang magandang kapit sa outlet. Kailangan pa natin galaw-galawin. Dapat palitan natin ng mas makapal. Ito. Ito, mas makapal to. May nabibili ito sa mga hardware. Kumpara mo dito. Diba? Mas makapal tong isa. So, palitan natin. Ang isa pang dahilan kung bakit madaling masira ay ito. Bubuksan natin to. Yan. Yan. Kita nyo? Tingnan nyo ng gusto. Nakaipit lang siya. Yan o. Ipit lang. Siyempre, kung halimbawa, nalaglag siya. So, siyempre, gagalaw yan. Luluwag yan. Kaya, yan ang nangyayari sa atin. Minsan, pagsaksak natin, ayaw mag-charge. Kailangan pa natin galawin. O kaya, kailangan baluktutin pa natin ito. Ito. Kailangan baluktutin natin to para kumapit ng gusto dito sa outlet. O yan ang nangyari. Yan ang dalawang sekreto bakit madaling masira. Ang gagawin natin yan, ito, halimbawa ganito. Pwede naman natin to ihinang na lang. So hindi na yan basta-basta masira. Ihinang. So ihinangin natin. Hindi na yan basta-basta masira. Ngayon, kung gusto mong mas matibay, so palitan mo yung metal niya dito sa plug. Itong mataba. Yung ipalit natin. Itong mataba. Itong mga sekreto. So, palitan natin ng mataba yan. Para long life na. Hindi ka na uli bibili ng charger pa. Pag napalitan natin yan, magiging long life na yung charger mo. Pero kahit generic, mahal na rin ang generic na charger. Kung bili ka ng bili. Ito ipapalit natin. Ginagalaw-galaw kasi natin yung charger natin. Lalo na kung minsan ayaw gumana. Kaya lumuluwag yung pagkaipit ng metal sa loob hanggang sa tuluyan ng hindi gagana. Kaya gagawin ko itong mas matibay pa sa original charger. Panoorin nyo kung paano ko gagawin. Yan. Ito ipapalit natin. Ito, mas makapal to. Ito. Mas makapal to kaysa ito. Ito na. Ito na. Tatanggalin na natin. Ito. Papalitan natin to. Itong metal.
Tanggal na. Ito namang isa. Tanggal na rin. Ngayon, ito ipapalit natin. Ito mas makapal. Yan natin ang epoxy. Ang tibay nito. Naipit na siya sa plastic. May epoxy pa. Tapos hihinangin pa sa terminal. Tibay nito. Ilagay na natin dito. Yan. Oh, tibay yan. Yan. Ayos na. Ngayon, ihinang naman natin to. I-welding natin sa ilalim. Talagang lifetime na to. Hindi ka na uli bibili ng charger. Pag ganito ang gagawin mo sa charger mo. Ayan, no? Hinangin natin. Hinangin natin. Ayan, no? Kita nyo? Tibay niyan.
Nakahinang na siya, oh. Ang tibay niyan. Okay na yan. Nasimbol na natin. Ayan na. Ayan na, tibay niyan. Saksak natin sa outlet, ha. Ito. Yan. Yan, okay. Baga na, no? Hindi na nalaglag, ha. Kasi makapal na, eh. Yan. Yan, oh. Hindi na nalalaglag. Kasi makapal na. Yan, testing natin. Testing na natin. Yan. Ito. Testing na natin. Yan. Ito. Yan na.